mayong adlang Domingo kami yung panala. Welcome sa itong programang kalasag ng mamanayan. Kadang gapon na ang mga kasundulan dito sa Fort May Kanais Infant Batangan. Mayong buntag sa 44 ka mga barangay ng dakbuan sa Iligan sa itong mga kasiklit na dapitingan sa mga bikirambahan ng ating syudad o kutod sa mabot ng ating silya mayong buntag kami yung panala. O again, welcome sa itong programang kalasag ng mamanayan. Kada natin si Kuya Walter aron sa paghatid sa mga updates o mga activities sa itong mga kasundulan dito sa Fort May Kanais Infant Batangan. Kuya Walter, mayong buntag. Mayong buntag usab kasama ang GC. Mayong buntag Iligan, mayong buntag sa tanan. Una sa tanan, mahayo kong katahuran sa ato ang Brigade Commander dahil sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, si Colonel Dino Pitares, sa ato ang Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion, si Lieutenant Colonel Danilo J. Eden, o sa atong bisita karon din sa istasyon ang ato ang sino acting CMO officer si Lieutenant John Laab, may buntag na sir. Sa ato ang station manager nga si Ramil Indurong, may buntag sir. Ang ato ang activities karon buntag kasamang GC dito na ito October 13, 2013, coordination of Pilipinas natin, Republic of the Philippines, Presidential Communication Operation Office headed by Mr. Emerson Bariga, Pilipinas natin Iligan City Coordinator. Ga-open daw sila kasama GC sa Balangayan Camp. Ngayon kini sa ito ang kampo dito sa Camp Pinto Suarez. 60 kini sila ka different youth sa different municipalities kasama GC. Okay. Kini activities promote kini sa township development and people empowerment kasama GC. Okay. So mga pila sila kaadlaw nag-stay sa ito ang campus o? Duha kini sila kaadlaw kasama GC atong Domingo o Lunes kasama GC. Okay. So aside na sir sa mga activities na ito karon sir? Ang ato ang 4th Mechanized Infantry Battalion, napadayon yapon gini sa tayo position dito sa kampo kasama GC. Kada Martes kini Martes, Lunes ug Sabado sa buntag alas 5:30 sa kabuntagon kasama ang GC. Okay, so padayon gihapon ang tayo na balik na ba dito sa may price sir? Sa tayo karon kasama ang GC, wala pa na mo gibalik ang surprise kay doon na tayo kakulian nga dili na ito kuan sa atong area sa atong UR kasama GC. Okay, so sige sir Kuya Walter DI. Pero napay plan Kuya Walter na mabalik ang ato ang tide session dira sa price. Yes, of course kasama GC. Ato nang ibalik within parang siguro in December kasama GC. Okay, so bago lang pinulitang dyan nag-tree planting Kuya Walter na. Yes, kasama GC. The-tree planting kita dito sa atong October 19 daw kasama GC. Nagtanom kita og mga bamboo sticks o fruit bearing seedlings kasama GC. Gipangaluan daw kini ni Engineer Juanito Doron. Tree planting activities dito sa mga barangay na plano kasama GC. Okay, so atila in partnership sa ito ang mga kasundalan sa FODMAP. Yes, kasama GC o sa Philippine Society of Mechanical Engineers. Gipanguluhan gini ni Engineer Juanito Doron kasama GC. Okay, so dira na siya sa barangay na plano na mga kasama. Total of 50 bamboo sticks and 61 fruit bearing seedlings ang lahan na panuna. And then aside sir? Kapadayon yapon kita kasama GC o sa atong diri sa night market public plaza. Gatanda yapon paduhay na security kasama GC. Okay, every Friday and Saturday. Correct kasama GC. Naada ang atong 40 postmate ang ato ang K9 units. Pirmi na sila naada kasama GC. Okay, kumusta na ito ang monitoring sa atong security karon especially like sa ito ang night market Kuya Walter? Kasama GC, dili kita ito malitayan nga doon na gyapon tayo mga mao gani nga 24 hours kita deploy kasama GC. Okay, so gani ang mga checkpoints nga ito sir no? Padayon gyapon Kuya Walter doon. Correct kasama GC. Ang ato ang kapulisan o ang ato ang kasundaluhan na continue gyapon kini og checkpoint sa ato ang area of
responsibility diya sa may barangay Nangka, Municipality of Baloy kasamang GC. Okay. Sa Municipality of Matunggaw, sa Municipality of Linamon, o sa Tagaluan kasamang GC. Kapadayon yapon pa diya og area checkpoint kasama ang atong kapulisan kasama GC. Okay, so ano mga kasama mo hatod sa gaming update si acting senior officer Lieutenant Jim Naada gikan sa 4th Mechanized Infantry Company at sa update sa gipahigayon ng checkpoint. Dahil sa na Kuya Walter sa pag-atang ikadunggan na pwede na sa oran sa pagkatahan. Ang atuwa ng Philippine Army mag-conduct og Philippine Army Applied Test Battery Examination karong November 7 kasamang GC. Okay. Kini niya ato ang gikanan sa ato ang officers candidate schools o ang officers preparatory course. Pero kini siya mag-official kasamang GC. Ato nang i-discuss niya taon-taon pagkahuman ni surgeon. Ato nang i-discuss niya taon-taon kasamang GC. Okay, about Philippine Army Attitude Test Battery Examination. Yes, kasamang GC. Ato sa pabalo sa ato ang unang pabalo sa ato ang mga kadapanunan karon nga karon November 7 kasamang GC doon na tayo pa-exam sa OCS o sa OPC o sa enlisted personnel candidate course kasamang GC. Ato ni isgutan niya ato pa daw ipasulod karon pasingit na daw si surgeon dahil sa katong 5 ka karnapos nga na approval sa atong kasundaluhan o kapulisan diya sa barangay municipality sa Nangka o gato ang nagkandang pagbayanihan team dito sa hinaplan siya ang mag-discuss ano kasamang GC o ang security plan sa Comelec bahan karong election karong 28 kasamang GC. Okay, so First Lieutenant John Lab. Okay, so ato ang hinabiyo na nato ang acting CMO officer sa ngalan ni Lieutenant George Berlisa kada natatang acting CMO officer si Lieutenant Jim Laab aron sa paghatod. Sa gikaingan ni Kuya Walter kagapang adlaw no October 19 adunay mga naapihad ng mga suspected carnappers gikan na siya dito sa sa Nangka Baloy Lano del Norte area na siya sa 42nd Mechanized Company under Captain Alex Haikpina. So good morning and sa ato ang update gika na sa 42nd Company update sa ang napihad ng mga suspected carnappers. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig, sa ating kasamang Jesse. Magandang umaga. Updates with regards sa apprehension ng mga carnappers. Ang nakitabo kasamang Jesse is last 19 October 2013 tayo mga na-apprehend ng mga carnappers sa barangay West Poblacion, Baloy, Lanao del Norte. Okay. Those carnappers are the one liable sa conduct ng mga different carnapping incident here in Iligan City. Okay. So, kahapon po yun nangyari. That was yesterday. Tama ka kasamang Jesse. As being reported ng ating mga katauhan sa Iligan City, we were able to apprehend those 5 carnappers and immediately the recovered motorcycles as well as the carnappers will be turned over to Police Inspector Thompson of Iligan City Police Station 5. Okay, so natin mga kasama natin pa ni Lieutenant Laab is pinaagi sa ato ang mga concerned citizen din sa Dakbayan sa Iligan pinaagi sa text message na ato ang mga carnappers dito sa Nangka Baloy Lanao del Norte. Yes, kasamang Jesse. Okay, and Lieutenant Laab, sa ngayon po, nasa na po yung mga suspected carnappers po? As of this time, those carnappers are now in the possession by the Station 5 under kay Police Inspector Thompson. Okay, so may mga na-recover po ba ng mga motorcycles? Yes, kasamang Jesse, isang UMX 155 motorcycle ang na-recover in their possession, as well as meron silang gamit na isang Tamara Retex bound to Marawi City.
Okay, so meron mga kasama nun sa nagkakaroon na karoon sa Police Station 5 din sa Iligan ang mga gikaingon na suspected crime na person naman ang mga na-recover ng mga motorcycles. So aside alam sa bilang kasayuran, pwede natin ibalan dito sa Station 5 na din si Police Chief Inspector Robert Delosoy sa ang ato ang station kumado sa Station 5 sa may poblasyon o namin na pa sila natin ang AFP sa mga concerned citizen mga katawan din sa Baclayon sa Iligan at sa ilangan pagkooperar yun sa ato ang kapulisan naman sa ato ang mga kasundaluhan ano na siyempre ang mga mga tao na doon ay mga daotang binhatan especially din sa sentrong bayan sa ato ang syudad. So aside sir may ba tayo sir yung bayanihan team activities sa Barangay San Roque sa Hinaplanon po? Yes, kasama Josie. As of this date, our unit is currently conducting bayanihan team operations to the barangays of San Roque, Hinaplanon, and Barangay del Carmen, all of Iligan City. So, ang role ng ating mga kasanduluhan dito sa mga barangay nito is to conduct different numerous CMO activities. Okay. As well as ang mga sundalo nato, ang trabaho na rin po kasi nila karon is maging bridge in order to bring the basic needs to the different barangays, particularly those who are living in the hinterlands. Okay. So, sana din ang kini sa San Roque Hinaplanon o lakit na sa din sa Del Carmen gipahigayon ng bayanihan team activities sa nasampo ka ang mga barangay. Actually, kanunay man ginhimo sa ato ng mga kasundaluhan connected sa trabaho isip mo officer. Yes, kasama Josie. Kasama sa mga activities ng ating mga bayanihan operators is to identify kung ano ang existing na problema na dapat bigyan pansin ng ating local government. Actually, ang mga kasundaluhan natin ay magiging daan lamang para ilapit ang ating local government in the barangay. Okay, so may mga nagtatanong po para sa ato ang mga tigpanina mga hinterlands mga barangay na naa sa mga bukirang din sa atong syudad ang kasagara na nabisita sa ato ang mga kasundaluhan. It's because ang tabang sa gobyerno kasagara na rin sa sentrong bayan sa syudad. So pinaagi sa ato ang mga AFP, pinaagi sa ato ang mga kasundaluhan, sila ang maabot na po sa mga bukid-bukid na halos mag-listen na iglog sa syudad. Tama ka, kasama Josie. Aside sa amin, we are coordinated with the PNP as well as the different NGOs, GS. Kami together, we are conducting numerous medcap, dental missions, as well as introduction of simple livelihood project na pwede natin i-introduce sa mga kapatid natin sa kabukiran. Okay. Okay, so natin mga kasama dito ni ang dito magagawa ng ating mga kasundaluhan kundi din sa tulong ng mga NGO, non-government organization, mga iba't ibang mga group sector din sa ato ang syudad. So gamit pa daw yung gihapon ng ilang mga activities na ginahimo o karon na kasama sa pagpadayon sa ato ang pagpangampanya sa ato ang mga magpapili isip mga barangay officials karon na barangay election. Ang participation sa ato ang AFP at siguro mga update kunan sa mga security plan regarding sa mga nasabitan with the Comelec and the PNP. Yes, kasama Josie. Last 9 October 2013, meron tayong coordinating conference na indatindan participated by the Lena del Norte Police Provincial Office as well as the Iligan City Police Office with our brigade commander and all military units in the North Province. This was being decided by the Regional Director of Comelec. Napag-usapan during that conference is the preparation
in the conduct of the safe and fair election, barangay election on 28 October 2013. So, ang magiging role po ng ating kasandulahan, base po sa conference ng mga babo, is kami po is mag-provide ng mga personnel in order to ensure yung peace and order. At the same time, kami rin po ang mangangalaga ng kapayapaan during the said election. Okay, especially po dito sa Iligan, sir, no? Yes, kasama Jesse. Halos lahat ng barangay ay lalagyan natin ng kasundaluhan. Sa isang barangay, it will be jointly coordinated. Meron tayong kapulisan, may kasundaluhan, but still naniniwala kami na sa safe conduct ng election this 28 October, it will only rely sa participation ng mga katauhan ng Iligan City. Okay, so sana yun po nag-umpisa na yung pagpangampanya sa ating mga magpapili isip mga barangay officials. Kumusta po yung monitoring natin? Yes, as of this time, we do not have any reports of election violent as well as non-violent incident in Iligan City. Yun po is napakagandang senyales na ang tao, ang mga katauhan dito sa Iligan City ay nais magkaroon ng isang mapayapang eleksyon, unlike sa ibang lugar. Ito lang po is rekomendasyon para sa mga katauhan. Existing na po kasi ngayon yung gun ban as well as deadly weapon. Okay, so the people are reminded, if not during the election, please kindly don't bring any guns as well as loaded weapons during the election, kasi po hindi naman po natin kinakailangan yun during that time. And for your information, we do have the capability to recognize, to identify those persons na meron pong mga balak na masamang gawin during the time ng election as well as before election. okay, so kaklaruhin lang natin sir, no, na ang AFP hindi makakapag-identify sa mga hotspot areas sa barangay, ngayong barangay election, but the COMELEC and the PNP lang po. Actually, ang pag-identify po ng hotspot areas of immediate concern for the election, it will be declared by the COMELEC officers. But again, with the tandem of the PNP and the AFP, those immediate concern barangays, yun yung magiging priority natin for deployment during the election. Okay, so wala na po akong gusto itanong. Baka meron ka pa pong gusto iparating sa ating mga listeners. Yes, kasama Jesse, una sa lahat, napapasalamat ako sa mga listeners sa binigay na oras sa amin. In terms naman po sa upcoming election, this 28 October 2013, we will assure Iliganans that our unit are well prepared before, actually 5 days before the conduct of election. Okay, so maraming salamat po, Lieutenant June Laban, ako ang acting senior officer sa 4th Lieutenant's Infantry Battalion. Aron sa pagkatid sa ito ang update talaga ito sa abot ng barangay election ilalim na bilin sa Bakbayan sa Iligan. Balikin natin si Kuya Walter, abo na i-explain si Kuya Walter talaga ito sa Philippine Army Aptitude Test Battery Examination. Yes, kasamang GC, ito na yung special announcement dahil karoon kasamang GC, doon na ito special announcement kung itong nakapasar atong last na exam atong naging bulan, kung isa itong nakapasar sa AFTAB, di pa yung AFTAB, doon na tagaroon registration for candidate soldier sa 4th Division sa Cagayan de Oro City. O itong nakapasar, pwede naman mo pa-register dito para mahibaw nyo kung ano sa mga requirements na kuha sa inyo. Kung karoon na kasamang GC, ang Philippine Army daw nagkinanglan ng 100 officers. Mao niya ang qualification.
Filipino, graduate of 4 years college course, single, minimum height 5 feet, kasama ang GC. 21 to 24 years old, physically and mentally fit. Requirements, NSO birth certificate, transcript of records and diploma, valid ID, kasama ang GC. Ugang registration daw, ugang binyo, karong 29 July 2013 Monday, ito alas 8, padulong sa alas 4 sa hapon, diya sa Rizal Public Plaza, kasama ang GC. Pero diya ang ato ang registration, kung sa itong mo exam, ang atong registration o ang binyo sa Rizal Public Plaza, Barangay Poblacion, Iligan City, kasama ang GC. Okay, so karon na siyang November 7 kasama ang GC. O ang registration magsugod karong 29 July kasama ang GC. Oras kini. May bayad for registration? Wala ni bayad kasama ang GC. Magdala lang, dalon lang ninyo inyong kaugalingon o galingon. Kining ato ang istorya karon atong kining requirements, NSO birth certificate, transcript of records and valid ID kasama ang GC. Okay, so matod pa ni Kuya Walter, just bring yourself. So saan pagdala sa kaugalingon? Of course, unsay outfit ana nila Kuya Walter? Pantalon lang, automatic dili ka pwede mag-short dito. Dili ka pwede mag-sayan. Sapatos. Kinahanglan, maski naka ang Kinahanglan ba nakapakin? yes, kasama yung GC. Para sa ato ang at least nga matrain na sila nato, padulong pa lang sila sa poste pa lang, matrain natin sila, naka-insert, puti lang sa nila, maliksa. White t-shirt and then ang haircut, sir? Ang haircut, pwede maski ini haircut basta Hindi lang taas? dili lang taas ang buhok kasama yung GC. Okay. Kini daw UCC kasama ang GC. Dali, buha ka rin ang atong hisgutan ka rin buntaga, kini UCC o OPC. Kini daw UCC kasama ang GC, ang kinanglan na ninyo niya, naka 4 years graduate siya, 4 years graduate kini UCC. Pero kini OPC, nag-graduate siya advance ROTC kasama ang GC. Okay. Wala siya gitawag og OPC. So muna sige kalainan sa OCC and sa OPC. OCC means Officer Candidate Course, then OPP. Ang OPC, Officers Preparatory Course kasama ang GC. Kini siya ang makaabila ng kasama ang GC, kapag nag-graduate siya og 4 years ROTC kasama ang GC, kanang doon na siya gitawag og advance course sa RO. Kini OCC kasama ang GC, at least na nag-graduate ka in 4 years course kasama ang GC. So muna kalainan sa OCC o sa OPC. Yes, kasama ang GC. Ang qualification niya, baccalaureate degree, single without child. Automatic na, yung single, wala pa yung anak. At least 5 feet, both female and male kasama ang GC. Physically and mentally fit. 21 to 24 years old, yapon kasama ang GC, ang OCC. Start and training. No pending case, of course, kasama GC. In court. Initial requirements: college diploma, transcript of record, NSO birth certificate, NSO, curriculum vitae for civilian applicants, summary of information, katong gitawag na for military applicants, kanang naagi na kita sa kanang military mo na gitawag SOI. Provide picture. Ini valid IDs kasama yung GC. Okay, so Mga po siya kasama yung GC sa OCC. OCC po siya. Kiling sa OPC kasama yung GC, pare-parehas lang ang requirements. Pero ang qualification na nila, commission and reserve post as second lieutenant. Not more than 31. Laho siya sa OCC. Ang diri sa gan, taman siya sa 30 ang edad. Not more than 31 years old, indeed, productive full duty. At least 5 feet, parihal yapon. Both male and female. Physically and mentally fit, no pending case in any court, kasama yung GC. Tapos dito sa initial requirement niya, college diploma, transcript of record, at nagpaspasan, gahapit ng oras. Issued birth certificate, kasama yung GC, curriculum vitae, summary of information, katong nagbilag doon na second order sa ilang pagka-second lieutenant as reserved.
kasama ng GC. Automatic 2x2 picture ini valid ID. O sa ato ang candidate soldier course kasama ng GC kanang gitawag nato EP enlisted personnel. Doon na gyapon kita ikuta ang ato ang edad kanang kuha na to karon 18 to 25 kasama ng GC. Lahi ni siya sa ato ang sa pagka-official, lahi to dan sa pagka-enlisted personnel. Ito tawag nila candidate soldier course kanang CEC. 18 to 25 years old ang edad. Parihara gyapon ang at least doon na siya sa DB2 units. Kung graduate siya o high school, kinahanglan doon na siya skills nga pareha sa ng driving, mechanic, welder. Doon na, nagadawat kita na kasama yung GC. Okay, ano po mga kanami sa mga short information, mga for your information lang para sa mga estudyante lang sa mga schools? Yes, madawat kita kasama yung GC. Kanang gitawag na po kanang mga graduate o nursing. Kaya nga to ang Philippine Army, doon na kita kaugalingan nga doon na kita kaugalingan ng hospital. Of course, kaya nga GC. Doon na gyapon kita kaugalingan ng simbahan. Madawat kami mga pare kung ma-apply ang pagkasindalo. Madawat kita kasama ng GC. Doon naman kita ang kasindaluan, dili lang panggira nila siya kasama ng GC. Doon na gyapon kita yung mga kanang kita na pag school. Doon na gyapon eskwelahan ang ato ang Philippine Army. Doon na siya kaugalingan simbahan. Doon na kaugalingan ng hospital kasama ng GC. Doon na kung nursing ka, Nakakapagman. doon na kayo kapailan. Dito yung kapapadalong sa hospital. Hindi kayo butang din sa kandira. Yes, kasama ng GC. Okay, so wala na tayo higong oras Kuya Walter mo. Alam sa mga informasyon or asa sila pwede mo contact o mo tawag alam sa mga detalye? Yes, kasama ng GC. Doon na tayo contacts nila sa ato ang Philippine Army. Ang email address niyo, @Mindanao CBO @yahoo.com kasama ng GC. Aro Mindanao, ganun siya kasama ng GC. Ang ilang contact number, 0917-716-5230. Akong Osborne, 0917-716-5230 kasama ng GC. Okay, so malayo ba sila magbisita sa ato ang batalyon? Yes, kasama ng GC. Ang Technicalis Infantry Kalasag Batalyon. Welcome sa ato ang mga disidido kayo nga mo sundalo kasama ng GC. Welcome sila dito. Maski kinsa lang po tayo sa Sergeant Laab, pwede kasama ng GC. So wala na dito higong oras mga kasama na napatay last Sundays na nahibili na before ang November 7 na examination unta mapalakmon pa nato nga explanation o hisgutanan para at least ang ato ang mga listeners na interesado maingam na maawhag nato. Yes, kasama ng GC. Ako gawag karon 29 magpa-register ta sa public plaza kasama ng GC. Okay, so last message bisig na kayo sa itabot na mensahe sa ato mga sa tingting paminaw Kuya Walter? Yes, kasama ng GC. Ato din igrupo nga ato ang doon ang birthday da sa Portland si Naitiban da sa taas o si Isab Sergeant Dagan sa ato ang Iswan ato da sa Portland kasama ng GC si Staff Sergeant Fernandez nagpag-grupo sa kasama ng GC. Okay, so happy birthday, mayon din tayo mayon pagpaminaw kami ng panana. Okay, mga kasama mo, ito ang maglanggap sa tayo mga higatan ng Kalibuntaga sa taong programa Kalasag ng Mamamayan. Musunod ka rin nga alas 8 sa buntag ang programa ng Action Line program sa Philippine Information Agency. Happy sa susunod Domingo, kasama mo sa Servisyo Publiko. Kinig sa kasama ng Jesse Chris Pinabato, kauban sa Kuya Walter. Tatak, all in all.